Welcome back mga kabarangay, dito po sa ating Barangay New Zealand powered by Netkapihan. Dito po sa ating Netkapihan platform. At syempre alam nyo naman, no, o kung hindi nyo pa alam, ako po isang guro. Dati nagtuturo po ako sa universidad, sa University of Waikato. At ngayon po ay nagtuturo po ako sa kolehiyo. College po dito sa Aotearoa, New Zealand ay ibig sabihin ay high school. No? At ang passion ko po, ang puso ko po ay nasa academe, sa education po. No? At every time ay nalalaman ko na nag-excel ang ating mga kabataan, ating mga Pinoy na mga kabataan, ako ay natutuwa dahil alam ko gaano kahirap coming from another country to study, to adjust to a new culture dito po sa Aotearoa, New Zealand. Kaya sa mga sandaling ito ay naisip ko, no? Hindi ko naisip ngayon. Matagal ko na naisip magkaroon po ng panayam dito po sa isang Pinoy student na nasa universidad na po dito sa Aotearoa, New Zealand. At hindi lamang siya ordinaryong Pinoy student. Matagal-tagal ko na rin gustong magkaroon, this is my advocacy, to gather, get in touch with people who are excelling in their respective schools. Ito yung tinatawag na yung mga DOX, yung DOX. Diba? DUX pala, hindi DOX. Kaya ang ating mga panayam, walang iba, kundi ang napaka-dynamic, galing sumayaw, magaling na estudyante ng Flaxmere College, si Naomi Sai. Hi Naomi, magandang gabi. Magandang gabi po, magandang buhay po, everyone. And welcome sa ating program and thank you so much, no. Nag-ano tayo, natuloy din itong ating panayam. Si Naomi po ay isang first year university student sa Victoria University of Wellington. Pero bago natin pag-usapan yung uni, to put into context, taga saan ka na sa Pilipinas, Naomi? Um, I was from the Laguna, if you know po Mhm. yun. Yeah, I was born and raised there. And when I turned 17 or 18, 17, nag-migrate po kami dito sa New Zealand. Saan, anong part ng Laguna, Naomi? Kabuyao, Laguna. Malapit lang sa Metro Manila, no? So, Opo. you study. Have you been back to the Philippines mula nung dumating ka? No, I haven't pa po. Pero But you're hopefully po planning. next year. Yeah, we're planning po kasi we're in the process po on doing the permanent in applying the permanent visa. So Okay. hopefully in God's will. Good. Because, of course, there's a lot of new things already back in the Philippines, no? So, Yeah. mga pagbabago doon, ano? So, dumating ka sa New Zealand and you stayed in Flaxmere. Am I correct? Um we stayed in Hastings po. Kapitbahay po siya ng Flaxmere. So, Hastings. opo. So, pagka-migrate po namin dito sa New Zealand, uh, ayoko po mag-stop ng pag-aaral. So, me and my family tried to reach out to schools. Kasi po, I'm Mhm. almost done with in high school back in the Mm. Philippines. So, yeah, just to pursue my studies pa po. Yeah, I applied po. I applied or I enrolled sa high school po ulit. Sa high school, sa Flaxmere Opo. College. Opo. So, nung pumasok ka, year 13 o year 12? Um, I did the final term po in year 12. So, Okay. and then I did the whole year for year 13. Alright. Oo. Yeah. So, marami bang Pinoy dun sa Flaxmere, sa college na yun? Yung school po na pinasukan ko before, sa high school, sa Flaxmore College, maliit lang po siya na school. So, yung
students po, puro mostly yung native na people po here sa New Zealand, which is Maori people. And the Filipino po, we're only five. Five, And one wow. Filipino teacher. Yeah, Ah, shout may out, Filipino sir. I forgot the name, but ano I tinuturo forgot ni the sir? name. But yeah, there's like An one Filipino teacher. He was ano really tinuturo ni nice. sir? Oh, I remember. Mr. Fabre, hi if you're watching. Pabreha. Ano tinuturo ni Mr. Pabreha? um, he's teaching. Hala, I forgot po. Kasi po, tinuturuan niya po yung mga younger students. Oh, So, okay. So what's the oh name of the po. college? Anong pangalan ng school? Flaxmere College po. Hindi, yung una kang nag-enroll, yung sabi mo 5 lang kayong Pinoy. Ayun lang po yun. Yun. Yung Ah, yun na Flaxmere. yun. So, Flaxmere, Opo. okay. Oo, so, yan, isusulat ko lang, no, yun. Yan yung eskwelahan ni Naomi, yung Flaxmere College. Yan, Flaxmere Yeah. College. Opo. Lilima lang silang Pinoy. Siguro ngayon medyo baka marami na o nabawasan dahil gumraduate na si Naomi. Tapos may teacher sila doon na nagtuturo doon. Ano? So, you finish the parang term 4 ng year 12 and then the whole 4 terms ng year 13. Opo. So, how was it? Kumusta yung ano? Nahirapan ka ba mag-adjust or how was it? Eh, kung babalikan po, it was really enjoying. It was really fun, to be honest. Kasi po, back in the Philippines, if ikukumpara po yung school sa Philippines tsaka sa New Zealand, when it comes Mhm. to high school, yung mga privilege po, like yung mga opportunities sa high school, sobrang dami po. Like, may free trips, free foods, Oh, free tuition fees. So, wala ka na pong okay. poproblemahan at saka sa pag-aaral. Ang gagawin niyo na lang ho, mag-aaral mabuti. Mag-aaral na lang. Oo, oo. Opo. And then when I was in my final year of high school, I applied for the leadership thingy sa school po namin, and I luckily won, and I received the title deputy head student po sa school namin, which is Oh, wow. um it's like vice president po. Mm, mm. Opo. And I joined a lot of activities po back in my high school days. In my final year of high school sa Flaxmere. And What sobrang bait po ng mga staff and yung mga student po. Alam niyo po ba na yung Flaxmere College, ayan daw po yung pinaka-worst na school dito sa New Zealand. gano'n? Opo, opo. Tapos sabi, parang yung marami daw pong gangs, gano'n, maraming gulo, maraming away. Pero Uh-huh. nung lumipat na po ako dun sa school na yun, hindi naman po. Hindi ko nakita yung ganong part ng school. Ng Tsaka, school. as time goes by, mas nagde-develop po yung school na yun. So, I wanna clarify po sa people na hindi po pangit yung school na yun. Mhm. Okay, that's Kasi good ganun to po know, yung 'no? tingin sa school na yun. Opo. Oo. Kasi, kawawa naman, 'di ba, yung parang 'pag sinabi, "Oh, taga Flaxmere 'yan," iwasan niyo na, parang gano'n. Opo, ganyan. So, ano, Naomi, what do you think, ano yung X factor? Bakit ikaw ang napili nila as deputy ano 'to, deputy tawag dun, head girl or deputy something, 'no? Kasi Sige. may head eh Opo, yun, may head boy, tapos oo, deputy head student, something like that. hmm, Okay. Actually, hindi ko rin po alam. Hindi po, um, nagbotohan po kasi nun. So, di ba okey, po, pagka po pipili ng mga leader sa school, ang mga estudyante po yung mga pipili. hmm, When I was in Flaxmere College po, when I was studying po then, I didn't get, I wasn't, hindi ako
nakiki-join sa mga fights, gano'n. Ang ginagawa ko lang po nag-aaral, Mhm. tapos nakikipag-usap ako sa ibang mga estudyante, tsaka Okey. yeah, I'm just being nice and being myself. And Mhm. I just show up. Hindi po ako nagka-cutting or nagbubulakbol kasi personally, sobrang I really love learning. Yeah, Oh, that's one good. fact about me. I really love learning. I really love Mhm. going to school. Yeah. Anong anong favorite subject mo nung year 13 ka na? O ano yung When mga it comes, subjects mo nung year 13? yung mga subjects ko po sa year 13, oh, when I was in my, when I was in year 13, when I was applying for that, I was like literally confused about it. So what I did is I asked the staff coordinator, the teacher, s- um, wala akong mapili. Hmm, Tapos sabi niya, ano daw yung parang future plans ko. Sabi ko, gusto ko pong mag-university. Tapos sabi niya, ang i-advise daw niya, piliin yung mga UE subjects. Yung UE yes. subjects, ayun yung mga university entrance. Yung Mhm. mga subject na major subjects, like more on paperwork siya. So what I Mhm. did was I picked 5 uni subjects and one extra subject. So Mhm. the subjects are okay, math, PE, music. Wait, I forgot. Uh, Science, may science ka. no, no, hindi po Um, ako nag-science. English, 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 yeah, English. Ano pa ba yung isa? History. 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 And Okey. then Mhm. nag-business po ako sa ibang school po. Hmm, So, mhm. yeah. Ang required po na subjects doon, 5 subjects. Pero, ang ginawa ko po, 6. Dinagdagan mo na isa. Opo, dinagdagan ko po para may pasobra. So talagang you love, studying, you love going to school, and, eventually, nung gumraduate ka, you became the Ducks, 'no? Yun yung parang valedictorian, 'di ba? Yun yun? Opo. Yan, ganun yung spelling niyan, eh, yun, oh. Ano ba yun? Ducks, yan. Yan, ganyan, Opo, 'di ba? ayan po. So, yung pangalan mo nandun sa kasi ang mga eskuwelahan meron silang wall tapos nandun yung mga pangalan, nandun yung pangalan mo by now. Opo. Opo. So, anong 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 pakiramdam nung, na ikaw na napili na Dax? Nakita ko nga sa Instagram mo naghaka pa yung mga kaklase mo 'no, to honor you 'no? How was it? Kuwento mo nga, sa amin, Naomi. Ano ba yung pakiramdam nun nung ano? Oh my gosh! Uh, hanggang, recently ko lang po na natanggap sa sarili ko na gano'n po. Pero nung mga panahon po na yun, di ko po talaga ma-explain yung nararamdaman ko, like yung Oh, okay. tapos sobrang Yeah, sobrang alam mo yun, sobrang talbog-talbog yung yeah. puso ko, gano'n. Tapos parang alam niyo po yung parang feeling niyo special po kayo, like, gano'n, love na love ka ng mga people kahit di mo sila Mhm. kadugo, kahit Hmm, ibang tao sila, how ibang big is tao. the role? Gaano kalaki yung yung mga student role ng Flaxmere? I I actually don't know po, pero it was such a small school po lang talaga. So, I would say, uh, Mga 500, 300? mga gano'n? Something like that. Maliit lang po. Maliit lang, Kasi ano mga po siguro siya, sa mga province, eh. 500 'no? So mga kabarangay, kausap po natin si Naomi, Sai, siya po yung DAX, yung valedictorian ng Flaxmere College 2024. At ngayon ay ikaw ay isang first year university student sa Victoria, and, sabi mo sa akin you love every minute of it 'no? Nag-start na nung first week yung O-week, yung orientation week na sinasabi. So, ano ang kinukuha mo? Anong papers, anong major? Ano ba yung balak mong maging career? Um,
I'm here, currently here po sa Wellington University, Victoria. Currently doing law and Okay, commerce. okay. Mhm. Yeah. Law So and commerce. major in law and major in marketing. Oh, so double Yes. major. So that will be 5 years, 'di ba? Pag double major? Opo, That pero pinag-iisipan ko pa po kung ayun na po talaga yung kukunin ko. Like, oh, okay. Yeah. wini-weigh ko Mm. pa po yung dalawang degree na yun. So Kasi when it what comes to will financial and yes. time, Oo nga. Student loan, study leave, yung opo, mga yun gano'n. po. Iniisip ko kung pipiliin ko ba yung law or commerce or mag-aasawa na lang ba ako ng commerce. Joke, Ada joke lang. Pero Naomi, gusto ko po bakit pinili mo ang Victoria University of Wellington among all the other universities? Actually po, wala po talaga sa plano kong mag-university. Ano po, kasi nakatanggap ako ng scholarship sa Hawke's Bay, malapit lang po sa'min. Yung school po na yun parang Yung Polytechnic EIT, University. Eastern Opo, yung Institute of EIT. Technology. Ayun ayun po talaga yung initial plan ko. So, naisip ko, ay nag-apply, nakita ko po yung advertisement ng Victoria University online, Uh-huh. and then I tried applying for it for fun, and natanggap po ako. Pati po yung nag-apply din po ako sa Auckland, pero late na po nila na-process Mhm. yung request ko, eh. So, yun Yeah. po. And so you are loving Vic, yung Victoria University of Wellington. I do. And the city itself, no, I suppose in Wellington ay yung vibes niya. Ako paborito ko yung Wellington eh. Gusto ko yung Wellington, no. Ano yung vibes ko, may mga kamag-anak ako diyan sa Wellington. So, ngayon, full-time student ka, hindi ka nagwo-work or part-time na nagwo-work or what? I recently have this job po, part-time job po sa isang cafe, so I'm a working student po. Oh, okay. O karamihan Yeah. naman gano'n, eh, 'di ba? Kahit Opo. na yung iba high school pa lang working na sila, no, ano. So you have a full schedule and all of these things that you are doing. Yeah. Etong ano, yung being a Filipino, no, how does it play in your studies, no, yung sa pag-aaral mo ngayon? Kasi mga Pinoy 'di ba 'pag nasa ibang bansa napakasipag natin 'di ba, yung parang ano, it does the same for you, Naomi? Opo, opo. Being a Filipino, it is one of the privileges po, Mhm, being, a Filipina here abroad. Because growing up po, I did not grew up in a rich household. You know what I mean? Like, uh, as a Filipino, as a Filipina itself that mhm. came from third world country, na nasa abroad na, sobrang mas mare-realize mo po talaga yung 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 mga chances and opportunities na mararanasan mo dito. So, yeah, it's it's great. And I think personally, it's not about where you oh wait. Where It's you not come about the from. yeah, it's not about the nationality. Filipino can excel Mhm. wherever we are, I believe. Okay. Yeah, I Yeah. agree, I agree. Naomi, anong advice mo sa mga kabataan 'no, who are watching, who are studying o yung mga nasa year 12, year 13? Parang kasi siyempre nasa media ka na nun, eh, yung ano, dadami at dadami yung makikilala yung, kasi being a doc is not, an easy thing to do 'no, so mataas 'yan 'no. So anong advice mo sa mga estudyante na Pinoy na nandito sa New Zealand? I love that question. Um, okay. So, ma-advice ko sa mga Filipinos or sa ibang lahi rin na nanonood, if Mhm, ever, um,
be yourself. Don't don't let opportunities pass by, Mhm. and always do your best. Kasi when you do your best and you trust yourself and you have the confidence to do it, you will get what you want in life. Alright. Mhm. Yeah. Naomi, I hope this will not be the first and the last time na makakausap kita, no? And I normally go to Wellington twice a year, so hopefully, 'pag nandiyan, magkape tayo, and then I know you're going to grow in your school, in your education, in your career, whatever it is that you're planning. Kasi nakikita ko at a very early age yung determination, no? So dun sa mga nanonood, nakikinig, no, gayahin nyo si Naomi, no? At ano tsaka di ba yung notion natin yung pag nerd and nerd yan, parang ikaw hindi, parang masayahin, nakita ko ang galing mong sumayaw, yung mga gano'n 'no, yung parang, kaya do'n nga kita nakita sa Instagram nung nakita ko yung ducks naghahaka yung mga kaklase mo, sabi ko tapos Filipino, sabi ko kailangan kong mag-reach out. Oh. So, maraming salamat, baka akala mo stalker ako pero yung Maraming salamat rin po. Isa pong karangalan na maging part po ng inyong show. yeah, Thank you so and much po. hopefully, yeah, we can carry on with other activities. Kasi parang naisip ko rin, Naomi, no, dumadami na rin dito sa Auckland a couple of years ago. May mga ducks na rin yung Oh, mga wow. Pilipino. So, parang parang maganda sana kung yung parang scholars council or something na ano, yung maano nyo yung mga ano, yung Ang gandang sorry? idea po niyan. If Oo. ever po Oo. need niyo po ng help ko, I'm down po. Okay. Thank you so much. All right. So, Thank you. any message, last message sa mga tagapanood, tagapakinig? Okay, hi guys. If you guys are watching, have please live a good life. Live a good life. Be healthy. Trust yourself. Trust Lord. God is good all the time. All the time, God is good. And please don't forget to follow my social media accounts. Yeah, I'm a social media content creator for online, so I'm plugging my social media channels. Yeah. And yeah, have a Yeah. good life, everyone. Okay. Ano nga yung Instagram? Ano nga yun yung social media mo? Ano nga yun? Ah, Okay. yung sa Um, Instagram? Ano yun? chat ko po. Sige, dito sa private chat, send mo para maano natin so that people will, follow you, yung mga Yeah. kabataan, and then, it's good to recognize yung mga ano natin. Ayan, yan, sa Instagram. Ayun, doon ko nga nakita to sa Instagram eh. Kaya sabi ko, And ito po kailangan yung TikTok makausap ko. ko. May YouTube din. O sige. Yung Okay, so, TikTok. Pero plan ko po mag-start ng YouTube channel. ah, okay. So, wala pang YouTube. Ano to? TikTok ito. Ayun, TikTok. Opo. Ay, Hindi, wait, meron pa po hindi ako pa kita. sasabihin sa mga people na nanonood. Hi, everyone! Okay, one more advice. Please make money and save your money and invest your money, okay? Okay? Kasi Yes. here in Good. abroad, our money is limited, so we have to make more money out of our money, okay? Invest in financial education and be Mm, wealthy inside and very good. out. Financial literacy. Very good. So, Yes, and maraming read salamat. books. Thank you Maraming so much salamat, po. Okay, thank you very much, and maraming salamat din sa ating mga listeners and viewers for pinayagan niyo kami ni Naomi pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon na ito. Ako inyong Direk Rene, maraming salamat. Thank you, take care, and God bless. Goodbye for now.